Pagkatapos ng World War II, may nakita ng mga ahensya ng NBI na isang Hapon na pag-alagala sa isang probinsya. Nahuli ito at dinala sa bilangguan. Nasa akala nila ito ay isang espiya ng bansang Hapon. Pilit nilang pinapaamin, pero ang sagot ng Hapon na ito ay dahil siya ay bumalik dito sa Pilipinas. Nagbabakasakali daw na makapulot ng mga gold bar na kanilang hinahagis sa mga gilid-gilid ng kalsada noong kasagsagan ng giyera. Sinamahan ito ng mga taga-ahensya na puntahan ng kanyang sinasabi na gilid ng mga kalsada, ngunit ni isang gold bar ay wala silang nakuha. Kaya't nag-confirm na sila na ito ay isang espiya. Hinatulan na siya ng habang buhay na pagkabilanggo. Noong nasa loob ang isang Hapon na to, nag-request siya sa pinuno ng bantay sa loob. Sabi niya, "Sir, meron akong mga kasama na nabulag sa digmaan. Itong isang mata ko, idudunit ko na lang para sa kanila." At pumayag ang mga bantay sa loob. Pagkatapos ng operasyon, pagka-recover ng Hapon na to, nag-request ulit siya sa pinuno ng bantay sa loob. Sabi niya, "Sir, meron akong mga kasama na naputulan ng kamay sa digmaan. Idudunit ko itong aking dalawang kamay kasi hindi ko rin naman magagamit dito sa loob." Nagdalawang isip ang pinuno ng bantay, pero sa huli, pumayag na rin siya. At pagkatapos ng operasyon, nag-recover ulit itong Hapon. Pagka-recover niya, nag-request ulit siya sa pinuno ng tagapangasiwa. Sabi nito, "Sir, meron akong mga kasama na naputulan ng paa sa digmaan. Kahit na idudunit ko na lang itong aking dalawang paa, kahit sa kanila, kasi hindi ko rin naman magagamit dito sa loob." Napaisip ng matindi ang pinuno ng tagapangasiwa at sabi, "Ay, hindi pwede. Nakakahalata na ako. Paunti-unti ka nang tumatakas. May isang binata na lumaki sa kalokohan. Kaya doon sa kanilang syudad ay kilalang-kilala na siya ng mga pulis dahil siya ay labas-pasok sa kulungan dahil sa pagnanakaw. At dito magal, naging pag-hold up na ay kanilang napasok rin hanggang siya ay nahuli at dinala sa monte. Noong siya ay nasa loob ng kulungan, masoswerte pa rin siya kasi nung nag-birthday ang pinuno ng gang doon sa loob, siya pa rin ang naparol at siya ay lumabas na rin. Pagkalabas niya, nagbago naman ng konti ang kanyang buhay. Siya ay nangasawa at nanirahan sa probinsya at nagkaroon ng 2 anak. At doon, naranasan niya na ang hirap pala ng buhay sa probinsya. Kaya't sabi niya, babalik na lang ako sa syudad para sa gawaing aking nakasanayan. At pagbalik niya sa syudad, nakatsimpo siya ng malaking bahay na kanyang titirahin. Pagpasok niya sa loob, hindi pala niya alam na bigating pulis ang may bahay doon. Kaya't siya ay hinuli at pinatungan siya ng mga patong-patong na kaso. Kaya't siya ay bumalik sa Bilibid, Muntinlupa. Nung siya ay dinala doon, ang atol sa kanya ay habang buhay na kamatayan. Kaya't nung siya ay nasa loob, nag-iisip siya. Araw-gabi nag-iisip siya kung paano makalaya dahil inisip niya kung paano ang buhay ng kanyang naiwan na mag-ina. Kaya't ito ang kanyang naisip na plano. Kakainin niya ang kanyang mga damit. Di bali pag masita siya ng gwardya ay sasabihin niyang kinakain na lang ito ng mga daga. Tinitrin niya ang kanyang bituka at intestine na gawing lubid ang kanyang kinakain na damit. Pagkalipas ng 3 taon, nasanay na ang kanyang bituka na gumawa ng lubid. At yun na, pagkarating ng pang-4 na taon, may bagong bilanggo na dumating at ang hatol din sa kanya ay habang buhay. Sabi niya, "Pare, may ginawa akong paraan para makalaya tayo dito. Matagal kong ginawa ito, matagal kong pinlano. Kaya ngayon, ikasasatuparan na natin. Tali lang naman ang kailangan natin para makababa sa bintana na ito. Kaya't ito ang gagawin natin. Tatahi ako ng lubid at pipilipitin mo.